pag-asa ng bayan. Pero paano natin masasabing kabataan ng pag-asa ng bayan kung hindi naman sila edukado? Edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan. Lahat tayo ay may karapatang mag-aral. Araw-araw, maraming bata pinapanganak, araw-araw, marami nag-aaral at taon-taon ay marami nakakapagtapos. Ngunit, ano na nga ba ang nangyari sa mga hindi nakakapag-aral? Kaya tara, talagsigin natin ang estado ng edukasyon ng Pilipinas. Ano nga ba ang edukasyon? Ito yung pinakakayamanan natin na hindi maagaw ng ibang tao sa atin. At ng edukasyon, ito yung magiging panglaban natin sa pamumuhay natin sa mga pagsubok natin sa buhay, sa ating trabaho, sa pag-aaral. Kailangan niya natin para tayo masensa sa buhay. Mahirap na pag walang pinag-aralan. Kailangan talaga yan sa lahat ng tao. Kasi ang edukasyon, hindi yan nananakaw, di ba? Ayun na lang ang pinapamana sa atin ng magulang natin. Para sa future, magamit natin siya. Para maging successful tayo, di ba? Ang edukasyon kasi, ay yung pag-aaral ng iba't ibang subject. Ano na nga ba ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas? Ano ang pambansang hayop sa Pilipinas? Maraming hayop eh. May lipante, may matchen. Ilan ang bituin ng bandila ng Pilipinas at ano-ano ang sinisimbolo nito? 5. Kaunlaran, kinabukasan, kalayaan, kilusan, katahimikan. Star, apat. North, East, West, South. KKK yun, di ba? Pare, ikaw naman. Masakit ang ulo ko, naguguluhan ako eh. Lumalabas na kahit tungkol sa ating bansa ay nakakalimutan natin o hindi natin alam. History na nga lang natin hindi pa natin alam. Sadya ba nating hindi talaga alam o nalimutan o wala talaga tayong pakialam. Tinatayang pangpito tayo sa siyam na bansa sa Southeast Asia na may mababang sistema ng edukasyon. Sa Southeast Asia pa lang pangpito na tayo. Paano pa kaya kung kumpara sa buong mundo? Pagdating sa edukasyon sa Pilipinas, kumpara sa buong mundo, tayo ay nasa ranking na pang 99 pagdating sa primary education, pang 69 sa educational system, at pagdating naman sa science and math, tayo ay pang 112 at pang 76 pagdating sa internet access, kumpara sa 138 na bansa na nasa mundo. Ano-ano nga ba ang mga problemang kinakaharap sa pagbaba ng edukasyon ng bansa? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit bumaba ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kulang yung mga gamit sa eskwela, mga classroom, yung mga ganun. Problema na kinakaharap ng sa estudyante yung financial na pangangailangan. Sa tingin ko yung gawa ng mga hindi nasusuportahan yung mga dapat bilhin na pangangailangan. Problema din ang pagkakaroon ng madaling panikuran sa mga paaralan. Bukod sa sirasirang panikuran, gaya nito, problema din ito sa kalusugan. Kung ikaw ay isang estudyante at gusto mo na umihi, ay mas gusto mong ipitin ng iyong ihi kaysa ihi na ito. Dahil doon, magkakaroon tayo ng sakit sa bato. At dahil din sa masama kami nito, ay magkakaroon din tayo ng sakit sa ating baga. Nagtanong kami ng iba pang problema ng mga estudyante sa pag-aaral.
gumawa ang aming grupo ng isang eksperimento kung paano mababudget ng isang mag-aaral ang kanyang baon sa pang-araw-araw. At lumalabas na. Kung ikaw ay mula sa malayong lugar, gaya ng Mayhay, papasok ng SPU, kung ang baon mo ay 100, ang iyong baon ay hindi sasapat. Dahil sa pamasahe pa lang ay 70 pesos na. 30 pesos naman ang sa pagkain. Kung may mga research o iba pang babayarin sa school, ang pera mo ay hindi sasapat. Kung malapit naman ang iyong lugar, tulad ng Santa Cruz, sobra pa ang iyong baon. Kung kaya't, kung maliit lamang ang sweldo ng iyong magulang, mahirapan ka mag-aral dahil sa layo ng inyong bahay. Ang bunga rin nito ang pagiging late, kung kaya't magsasakripisyo kang kumilos ng maaga. Ayon nito, kay DepEd Secretary Lapus, dagdag niya, Aabot sa 2.6 million ang bilang ng grade 1. Samantala, 200,000 ang nasa private schools sa parehong antas. Meron ng Pilipinas na 42,400 public schools para sa elementarya at sekundarya. Ipinaalala din ni Lapus na bawal maningil ng mga pampublikong paaralan sa mga batang mula sa grade 1 hanggang grade 4, na labis ikinakatutuwa ng mga magulang. Sabi din niya, maaaring maningil mula sa grade 5 hanggang second year. Ngunit, hindi dapat sa pilitan. Sa kasamaang palad, halos 3.3 milyong bata ang hindi mag-aaral dahil na rin siguro sa kahirapan at pagtaas ng matrikula. sapat nga ba ang 12% na budget ng gobyerno para sa edukasyon? Para ba ito maging komportable ang mga estudyante, maging ligtas, at pinakamahalaga, maging bihasa ang mga kabataan sa larangan ng edukasyon? Ano, Luzon? Philippines. Kapsal ng Pilipinas, Mindanao. Mindanao. Japan. Oy, ano daw yon? Kapital ng Pilipinas! Kapital Pilipinas? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Spelling na yun. Kapital. Capital. P. Ano-ano ang mga solusyon sa problemang ito? Anong aksyon ang ginawa ng gobyerno para masolusyonan ito? Yung gobyerno, bigyan pa ng pondo yung mga eskwelahan para mapaganda yung mga facilities. Hindi naman pag maganda yung mga facilities para magaganahan yung mga estudyante mag-aral. Sa tingin ko, kailangan natin bigyan ng oportunidad ang mahihirap upang hindi naman sila maging masabong buhay. Kaya, oportunidad para sa mahihirap. Para sa akin, bilang isang mag-aaral, ang aking naisip na solusyon ay kung ikaw ay isang mahirap na estudyante, ikaw ay maghanap ng mga part-time job kung ikaw ay walang klase. At para naman sa gobyerno, nais ko sanang hilingin na mas bigyan ng punan ang edukasyon kaysa sa ibang bagay. Dahil tayo ang kinabukasan, tayong mga kabataan. Kaya dapat tayo nilang mas pagtuunan ng pansin. Dapat din magkaroon ng mga bagong aklat at mas marami pang silid-aralan. At dapat din na pababain ang matrikula upang makayanan ng mga mahirap na mag-aaral ang pag-aaral. Sa problema, ang kakulangan sa silid-aralan. So, ang solusyon nito ay pagpapatayo ng kadagdagang silid-aralan, tulad nito, para solusyonan ang siksikang mga estudyante sa isang paaralan. Sa 12% na pondo para sa edukasyon, naglaan ang gobyerno ng 44.6 billion para sa basic education, pagpapaayos ng mga sira at lumang silid-aralan. Kabilang na din dito ang pagpapaayos ng water facilities at mga silya. Isa sa solusyon na pinatupad ng gobyerno ay ang 2 taong dagdag sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ito ay ang tinawag na K-12. Ngunit, ito nga ba ay solusyon o karagdagang pamproblema? Ayon sa kagawaran ng edukasyon, malaki pa rin ang mga kulang para sa K-12.
kung saan 101,612 ang guro na kulang. 66,800 naman ang kulang ng mga silid-aralan. 2,573,212 na upuan ang nakulang. At 135,847 para sa patubig at sanitasyon. Ipinapakita nito na hindi pa rin handa ang K-12 na ipatupad ng gobyerno. Nagkaroon ng pagtatalo sa dagdag 2 taon ng pag-aaral sa high school at elementarya. Maraming nagsasabi na hindi ito ang solusyon sa lumalalang problema ng edukasyon sa ating bansa. Ayon kay Senador Triñales, maiging hindi muna ipatupad ang K-12 na ito dahil marami pang problema ang kinakaharap ang ating edukasyon, lalo na sa mga paaralan. Kulang na silid-aralan, hindi maayos na pasilidad at kulang sa kagamitan, lalo na sa mga guro na nagkukulang dahil sa dami ng populasyon ng ating mga mag-aaral. Kabilang na rin dito ay ang mawawalan ng trabaho ang mga libu-libong guro, lalo na sa mga kolehiyo kapag ipinatupad ang K-12 na ito. Kuya, sino po ang unang Pangulo po ng Pilipinas? Emilio Aguinaldo. Sige po, tama po. Sino po yung, ano po yung capital ng Pilipinas? Manila. Ang hindi magmahal sa sarili ka ay Higit sa hayop at malansang isda. Ano bang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Sampaguita. Margarita. Sino ang unang Pangulo ng Pilipinas na babae? Corazon. Aquino. Sa kabuuan, makikita natin na hindi gaano nasolusyonan ng gobyerno ang kakulangan sa edukasyon. Marami pa rin problema ang lumalaganap, lalo na sa mga paaralan, silid-aralan at mga kagamitan ng mga estudyante. Mahalagang tutukan ng gobyerno ang edukasyon dahil edukasyon ang magbibigay daan papunta sa kaunlaran ng ating bansa. Lubang napakalaga na edukasyon. Edukasyon ang tutulong sa atin upang maging matalino at makaiwas sa pagiging mangmang at makaahon din sa kahirapan. Maging sa ating bansa, makakatulong tayo sa ating bansa kung tayo mag-aaral ng mabuti. Sa pamamagitan ng pagkatrabaho, di ba mapapawala natin ng bansa dito? At kung tayo mag-aaral, matututo tayo sa ating buhay. Hindi tayo aasa sa ating mga magulang lagi. At magkakaroon tayo ng magandang buhay. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya bilang kabataan, bilang estudyante, dapat tayong mag-aaral na mabuti at magsipag. Tayo ang inaasahan ng bayan at ng ating mga magulang. Nagpapakahirap ang ating mga magulang upang tayo makapagtapos. Kaya dapat huwag natin sayangin ang kanilang mga tiwala sa atin. Huwag natin isipin na hindi tayo kayang mag-aral. Gumawa tayo ng mga paraan upang malampasan ang mga problema at magpatuloy sa ating buhay. Bawat isa sa atin ay may karapatang makapag-aral, kaya huwag itong sayangin. Huwag gawing hadlang ang kahirapan para hindi tayo makapag-aral. Ngunit gawing itong pagsubok para lalo tayong magpursige sa pag-aaral. Ang edukasyon ay napaka-importante. Hindi ito mananakaw ng bawat tao. At ito ay magiging puhunan natin panghabang buhay. Makakatulong ito sa ating sarili, sa ating pamilya, at lalo na sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa intro, yung mga bilis. Ay, hindi. Prep. Yung gano'n. Ano nga tawag doon? Ano nga yun sa... Yung issue, di ba yung sabi niya yung issue? Ano nga tawag doon?
Tagak yan. Hindi alam kung tagak. Alam ko tagak. Ano? B-shape. Hindi alam kung B-shape din niya. Yung ano sa yung high school. Ano? Sa papunta ka na. Ibon. Alam ko kung ibon niya, pre. Ano nga? Sa video mo. Wala. Uy, wag ka mag-video.